Si Mar Valbuena ng Grupong Manibela. Good morning, Mar. Good morning, Sir Ted. Good morning, Ma'am DJ. Morning. Chacha. Sige, kalurin na natin. Kayo ba ay kontra sa modernisasyon? Hindi po, Sir Ted. Kontra po kami sa korupsyon. Ay, dali. Okay, sige, ganito muna. Ito muna, unahin ko lang ito. May panawagan na ngayon ng gobyerno, pati Malacanang, na kung maaari, wag na niya ituloy pa yung welga kung maaari, today o kaya bukas. At simulan na itong pag-uusap. After all, bago naman ang sekretary ng DOTR at siya open naman to discussion eh. Opo, Sir Ted. Sabi nga natin, inintay pa kasi na mag-strike tayo. Actually, kahit hindi naman po nagpalit, may nakakastalaga kami dahil mag-iisang taon na hindi po kami makapag-extend ng aming mga provisional authority at ng aming mga rehistro. Hindi naman po dahil bago itong DOTR secretary natin, kaya namin ito pinasalubong sa kanya. Hindi naman po gano'n. Okay, sige. So, ano ngayon ang inyong decision sa inyong grupo? Kayo ba'y tutuloy pa rin ngayon at bukas sa inyong transport strike? Opo, Sir Ted, dahil nga po nandiyan pa rin yung mga sinungaling sa LTFRB. Alam niyo, Sir Ted, ako naniniwala ako na kahit nandiyan si Secretary Dizon at itong mga LTFRB, sila pa rin yung nakaupo dyan, wala pong mangyayari, Sir Ted, at pahihirapan lang po kami nitong mga to. Sorry, Mara, is that a demand or a request? Nagre-request po kami na sana palitan na itong mga nakaupo dito sa LTFRB. Alam niyo, Sir Ted, marami po kaming hindi pa nailalabas. No, katulad nga po, nung bago ang strike, gusto, umupo muna kami sa isang mesa at sabihin daw namin kay Secretary Vince Dizon na okay kami sa modernization at sa consolidation na yun nga po yung ipinaglalaban namin. Bakit po kailangan kong gawin yon? Nasabihin po kay Secretary Vince Dizon na yung mga bagay na pinakaayaw namin, gusto na namin ngayon. Sino ang inyong nakausap at sino ang kumukumbinsi sa inyo na sabihin niya kay Secretary Vince Dizon? May nag-reach out po sa akin na Jamir ang pangalan. Executive assistant po ito ni Jojo Reyes, ni Yusek Jojo Reyes. At ang sabi niya, gusto raw akong kausapin ng regional director ng Region 4A. At tumawag din po talaga sa akin at may mga conversation din kami. Kasi sila yung nagpapahuli sa amin na kakutsaba dito sa LGU dahil wala na silang police power, Sir Ted. So kung nga LGU na, hindi lang po LTO, HPG ang nanguhuli sa amin. Pati po itong mga nasa LGU, ini-impound na yung aming mga sasakyan. Itinuturo na kapag may mga grupo dyan na manibela, siguradong hindi nakarehistro yan at walang mga provisional authority yan. Yung Jojo Reyes gumamit ng emisaryo pero hindi siya mismo. Hindi po siya, nagpakilala po, Jamir ang pangalan. And then, dalawa po yan na tumatawag sa akin. O, mismo po yung regional director din ang tumawag sa akin ng Region 4A. So anong sinasabi ng taga-Region 4A LTFRB? Na kahit na magkita raw kami sa labas at pagmitingan namin itong mga bagay na ito. Kaya po, sabi ko nakakapangilabot itong tinuturo sa akin, itong mga regional director na to. Na magsinungaling ako para makumbinsi lang si Secretary Vince Dizon na kami ay pabor sa consolidation. O sige. So, ganito, no? Tatawag kami dito sa yung Jojo Reyes na binabanggit mo na Yusek, no? Kasi importante rin ito na nagtalaga ng bagong Yusek, itong si Secretary Vince Dizon, na dapat, kumbaga, fresh start tayo, di ba? Bukas muna ang kaisipan sa lahat ng mga hinaing at suhestyon ng bawat sektor na apektado. No? Yun ang ating stand rito. So, aminin ko, Sir Ted, nag-text kahapon yung Jamir ulit. Ang ni-schedule nila sa Friday, kung pwede daw po kami, kung available kami. Bakit hindi ngayon? Bakit hindi kahapon? Bakit hindi bukas? Dali, Friday po ngayon. Friday with Sec Vince na? Opo daw. Sige. Mar, ganito lang ha. Baka naman kasi masyadong abala ang schedule ni Sec Vince din. Sorry ha. Oo, baka naman sobrang abala din. Naunawaan din po natin yun, Sir Ted. Go ahead, sige. Kung tinitignan din nila na hindi naman mahalaga at
marami din silang mahalagang mga meetings. Mahalaga din po sa amin tong strike na to, Sir Ted. Oo. Sige, so baka nga kasi, alam mo, ang dami kasing problema nitong DOTR, baka yung paghahanap nga ng schedule. Anyway, sige, so baka naman nakikinig ngayon sa atin kasi balita natin habang nagbibihis yata, naghahanda si Sec Vince o kaya papunta na sa opisina, may chance din po minsan makinig. Ganito, so tuloy ang welga ninyo today and tomorrow. Tama po kayo, Sir Ted. Hanggang nandyan yung mga sinasabi natin na gusto tayong maging kasabwat para lukuhin ng secretary. Mahirap po magtiwala, Sir Ted, na sila pa rin yung mamumuno po dyan. Yes. Sir Mar, ano po ang reaksyon nyo dito sa sinabi ni Secretary Vince na hindi papatigil ang PUV modernization, ang gagawin ay titignan at i-validate yung consolidation figures? Siguro po, tama naman din po yon na wala naman kaming sinasabi na itigil na po yung PUB modernization kasi yung mga gusto pong mag-modernize, hindi naman din po natin pinipigilan. Tama lang din po na yung consolidation rate na to, makita nila. Pero dapat kung nalaman mo na may mga nagsisinungaling na dito, bakit yung general manager ng MRT, nakita mo lang, sira yung elevator o yung escalator, sinibak mo na. Anong kinakatakot nila dito kay Duadis at sa ibang regional directors na hindi nila magawa? Oo. Sir Mar, ano pong reaksyon nyo dito sa sinasabi ng LTFRB na walang kasinungalingan po dito sa datos na ipininisinta noon sa PTMP? Hindi lang daw po naipaliwanag ito ng maayos. Alam niyo po, under oath sila. Kaharap po namin sa Congress, sa Senate. Dapat may gawin din po dito ang Kongreso at Senado na nagsinungaling din sila sa mga pagdinig sa pagbibigay po ng tamang datos. Okay. Ang sinasabing punto parang ang sinasabi daw nila yung 86.23%, yun daw yung mga nag-apply for consolidation. Ano pong tugon nyo doon? Wala po silang ganong ipinaliwanag at ang sinasabi nila, eto na yung mga talagang consolidated na. Isipin mo po yung kami kaya nalalaman din namin yan. Yung unang think about it pa lamang po ni Sir Ted na 48% o basta nasa 40%, marami din po kasi dito sa mga nag-apply ang dininay. Denied po talaga siya at hindi po nakapasok. Yung iba naman po nag-withdraw o hindi pa talaga napoproseso yung papel, hindi pa nahihiringan. At itong mga to na sinasabi po namin, hindi din po sila makarehistro ng kanilang mga sasakyan. So, nakapasok sila doon sa bilang na ipinesenta sa ating Pangulo para hindi na rin kami makarehistro at ma-renew, ma-extend yung aming mga prangkisa at provisional authority. So you will still stand by your word noon at ngayon po hindi nagbabago yon na talagang nilinlang po ang publiko? Nilinlang po ang publiko. Nilinlang ang Pangulo. Kung ako ang Pangulo, papayagan ko ba na ang isang nasa ahensya ng gobyerno ay pinaikot ako para magsinungaling kami sa taong bayan? Okay, sige. So, Mar, at any rate, no, meron kayong appointment by Friday, sana matuloy na ito. Siguro naman mamamayani, maghahari kahinahunan dyan sa meeting na iyan at masasabi nyo na ang inyong mga suggestion ng maayos siguro, at mahinahon. Siguro Sir Ted, ito lang mapapangako ko po sa taong bayan. Mapapangako ko po sa inyo sa gobyerno. Hindi ko na hihintayin yung Friday, pupuntahan ko po sila. Pero kung kailan, basta hindi ko na po paabutin ng Friday. Okay, sige. Sana nga magkaroon ng magkaroon ng chance, space ang bagong kalihim ng DOTR para harapin kayo. Sige. So ang lambing ko lang naman sa iyo, Mar, o kung maaari lang din, yun nga medyo maging bukas sa malayang talakayan. And then kayo din mabigyan ng chance na makapagtanong. Itanong mo doon sa sinasabing 86%. Ilabas nila yung mga dokumento nung mga aplikante at ano ang mga pending na mga requirements nung mga hindi pa nakapagsusumite ng requirements at kailan ang deadline.
At sana po, Tanong at mo, sana ha? po may turn over po ito. Opo, tama po kayo, Sir Ted. Ibigay po nila doon kay Yusek Jojo Reyes Mhm. kasi ayaw po namin makaharap ng mga sinungaling na to. Mhm. O sige. Gusto namin si Secretary Vince Dizon lang, ang DOTR lang, hindi kasama ang SDCARD. Sige. Salamat na marami sa iyo, Mar, at good luck sa inyo. Okay? At Maraming salamat please po, Sir police. Ted and Ma'am DJ Okay. Ted. Please police your ranks.